Three. One more. Okay. Maraming salamat po. Salamat po. Tinatawagan ko po muli sa harap si Sir Jad Racal, ang Provincial President ng PDP Bulacan para sa kanyang mensahe ngayong hapon. Yes! Magandang tanghali po. Grabe yung message nila. Naiyak ako. Bago po ang lahat, gusto ko rin po batiin. Siyempre kasama po natin ang acting chairman po natin, Alfonso Busi. Palakpakan po natin. Attorney Yvette, contact hello po. Magandang tanghali po. Kasama po natin si Attorney Raul Lampino rin po. Ma'am Astral po, Pimentel. Miss Penelo Pico Del Monte. Sir Raymar Mansilungan. Saan po si Sir? Siyempre si Attorney Ferdinand Topacio po. Former CDA Chairman po, Joseph Pencapo po. Yun po, kasama rin po natin yung kapatid ko, si Jake Racal, Lester Olalia. Kasama rin po natin yung foundation po namin, yung Quick Response, Racal Quick Response Foundation. And sa lahat po ng media na nandito, and PDP, supporters and members po, magandang tanghali po sa inyo lahat. So yun po. Okay. Tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng PDP, di lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually, ako yung pinakauna, pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako. Nag-start na po kayo magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga, trabaho, syempre negosyo. So, doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So, ako, nasanay ako na bumababa talaga sa house. So, I decided 2025, why not run for congressman? Which is, we don't expect anything naman. Siyempre, first time, a new face to the district. Pero nagulat ako kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga nagulat ako, ganun pala ang politics From shift to business to politics, nakakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng phone natin. Because, alam niyo po yun, control ng taas So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot ng 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin yung libre gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo ng first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin.
So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, lalo na sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya very rin kami supportive sa syempre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po kasi dito po yung mga business namin. So yun po, kakaasa po kayo and especially kung ako yung ginawa niyo pong presidente, I will make sure that every member na papasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay si VP Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy na po natin ang ceremonial signing. Muli ko po tinatawagan si Attorney Ferdinand Topacio sa harap para po sa ating ceremonial signing. Dito po kayo. Ganito po. Picture ganyan. Picture ganyan. Ayan. Attorney, ano ka pala pag tinititigan ka ng matagal sa pogi mo pa Dapat titigan, ha? Dapat titigan mo na. American Titigan, wapong attorney. Pwede pala ako hindi ako gagalaw. Sino po? Selected na Opo. depende sa bigla. Picture. Yung opportunity po, Chairman. Attorney picture po. Nestor, Nestor. Hindi na kami nag-handshake, ganun pa rin. Babae. Yung tawagan, hindi visit ni Mama pa. Yan, okay. At ganoon na din po, tinatawagan ko po si Rajad Rakal para sa ceremonial signing. Jenny. Natawa silang dalawa. Pwede kumakan yung Pwede picture yung ano, yan. Yan. Dalawa. Yan. Yan. Wait lang po. Okay, picture. India, India. 1, 2, 3, 4, 5. Wait lang po. Okay. Iba lang baba. Okay, picture let's check. Smile po, smile. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Come on. Okay. Dati si Sarin. Okay, tayo naman. Wait. Any member of the house. Maraming salamat po.